You can now Start start. na, sir? Yes. Okay. So, magandang araw po, Nanay Nelly and Virgie. Nandito na po uli ako dahil finally nandito na po tayo sa week ng ating implementation. Kung last week po is planning po tayo, nag-identify po tayo ng problem. Ngayon po is nandito na po tayo kung saan yung sinabi ko po na itatry po natin mapabuti po yung kalagayan nyo. And ako po ay lubos na natutuwa po na makasama ko po kayo ngayon para pag-usapan po yung about sa kalinisan at kaligtasan ng ating tahanan. Yan. Alam ko po bilang isang family is araw-araw po tayong may kanya-kanyang mga gawain. Katulad po ni Nanay Nelly na nasa bahay lang nagluluto, naglilinis. At si Virgie naman ay syempre malapit na ang pasukan, maaari na bumalik siya sa pag-aaral. Kaya po may kanya-kanya tayong responsibilidad at dumadating po sa point na parang napapabayaan na po natin ang ilang bahagi sa ating tahanan. Um, ah, kaya po ang ating topic ngayon is may pamagat na walang takip, walang peace, let's fix that please. So bakit po kaya ito ang naging title ng aking presentation ngayon? Ito po ay dahil ang mga bukas po natin or mga naiwan po nating lalagyanan ng tubig kapag po hindi natatakpan ng kapag po hindi po natin natatakpan ng ating mga basura at kapag po may mga kalat sa kusina is wala tayong peace of mind. Kapag pumagulo, 'di ba, ang ating paligid is magulo rin ang ating isip. Kaya palaging mayroong parang kaba, iniisip natin, may posibilidad na magkasakit ang ating pamilya. Kaya po dito is matututo po tayo at malalaman kung ano po ba dapat ang ating gawin at sa huli rin po is kayo po ng inyong buong pamilya ay makakagawa ng sariling checklist kung saan meron po tayong 1 week cleaning plan na magiging sandatan niyo po laban sa sakit sa tahanan. Kaya po mag-proceed na po tayo. Ayan, yan. Ngayon po, bago po tayo magsimula sa ating um, talakayan, gusto ko po na ibahagi po muna sa inyo ang ating layunin or objectives ngayong araw. Ah, hindi po ito para basta makinig lang or matapos yung oras, kundi ito po ay para may matutunan tayo bilang isang buong pamilya at makagawa po ng concrete or konkretong plano para po magamit natin sa araw-araw. So sa dulo po ng session is maituturo, ah makikilala po at malalaman po natin ang pinagmulan ng mga ah, peste or vectors tulad ng lamok, ipis, at saka langaw. Ipapakita po natin kung saan sila nagtatago, bakit sila nananatili sa bahay, at kung anong mga sakit ang dala po nila. At pangalawa po is makakagawa ng checklist. Yan, katulad po na sinabi ko, para sa kalinisan ng bahay. Yan, makakagawa ng makakabuo po ng isang plano para sa isang linggong paglilinis sa bahay at makakapagpakita ng tamang pagsasagawa ng mga gawain sa kalinisan. Yan, bago po tayo magpatuloy sa ating main topic, ay magkakaroon po tayo ng parang maikling kwentuhan po muna para po tayo maging komportable. May tatanong lang po ako. Ang tanong ko po is, ano po ang ginagawa niyong mag-anak tuwing naglilinis sa bahay? Yan, pwede niyo pong i-share kung kayo po ba ay may kanya-kanyang gawain, naglilinis po ba kayo sabay-sabay, may background music po ba? Ganun po. May kanya-kanya kaming assignment. Hmm, bawat miyembro po ng inyong family. Ngayon po, ano pong parte ng bahay ang madalas yung nalilinis at bakit? Ah, yung ano?
Yung kusina ba? Kusina. Ano, Baka ano nga sinabi kasi sa kusina. interview? Kusina po dahil maraming Ano? possible na maraming kalat. Pagkatapos kumain, Ah, naiiwan po. Ano, or sa banyo kasi madaling dumumi. Ganun. So, hmm, yun po yung possible nating ma-priority. Yan. So, napakahalaga po na sa para po sa kalinisan ng bahay ay hindi lang po iyon responsibilidad ng isa, kundi ng buong family. Hindi lang po ni Nanay Nelly, kundi pati na rin ni Virgie. Kaya ngayon po, pag-uusapan natin ang isa sa pinakakaraniwang problema sa bawat bahay. Ayun ay ang walang takip ay equals walang peace. Bakit po ba natin nasabi ito? Yan. Tingnan po natin ang mga halimbawa ng mga bagay na kadalasang nakakaligtaan po natin at hindi po natin naiisip na malaki po palang epekto sa kalusugan at peace, kapayapaan ng ating tahanan. Yan po. Una po is yung mga bukas na balde. Yan. Ah, ito pong mga balde na to, ito po talaga ang favorite po na tirhan ng mga lamok. Dito po sila pwedeng mangitlog. At doon po yung mga malamok na yon is pwedeng magdala sa atin ng sakit tulad ng dengue. Yan, kahit po hindi po marumi yung tubig, kahit po malinis pa yung tubig, basta po nakatiwangwang lang siya, is maaari po siyang pamahayan ng lamok. Pangalawa po ay ang mga baradong kanal. Yan, kapag po naiipon lang yung mga tubig, yun po possible rin na tirahan or mag tirahan po ng mga kitikiti sa naipong tubig. Ganoon na rin po is may mga kalat na hindi pa tinatapon yan, yung mga mahilig po tayo na magtabi muna ng mga gamit na pwede pang magamit sa bahay, di ba? Katulad po ng mga karton, yan, mga lata, plastic na tinatabi lang po natin. At kapag po iyon ay hindi maayos na naiimbak, pwede itong tirahan ng ipis at ng daga. Ang ipis po, yan, hindi lang po sila talaga nakakainis. Katulad po yung nangyari sa inyo, Nanay Nelly, nung nakaraan, kung may encounter tayo sa ipis, di ba? Sila po ay nagdadala rin ng bakterya galing sa kanal, sa basurahan na maaaring tumama sa ating pagkain at gamit. Yan. Pang-apat po is basurahan na hindi natatakpan yan. Kung nakabukas ang mga basurahan, ano po bang mga hayop ang nakakaamoy dito? Mga langaw, ipis, na katulad nga po sinabi ko, sila po yung possible na mag ah, transmit or magbigay ng sakit sa atin dahil po sa mga dala nilang mga mikrobyo sa katawan or bakterya. Yan. At sumunod naman po ay kusina na may natirang pagkain na bukas. Yan. Kapag po naiwan natin yung mga tira-tira na, minsan pagod na tayo, ayaw na natin muna maglinis. Yan. Doon po nakikita po at nalalaman po yan ng mga ipis, ng langaw, ng mga daga. Kaya sila po, pwede po silang ah, lumapit doon at yun po maging sanhi ng food contamination or posible po na magtae, magkaroon ng food poisoning, especially po sa mga bata at sa mga ah, elderly po na tulad ninyo. Yan po. Yan. Alam niyo po ba na ang isang kagat ng lamok ay pwede magkaroon roon ng matinding sakit gaya ng dengue? Yan, ito po ang isa sa possible na maging vectors o sila po yung mga insekto or insekto po na sila po yung ah, transmit or sila po yung magdadala po ng mga bacteria, viruses, yan sa mga lalapitan po nila at yun po yung magiging i-contaminate nila. At yun po, yung lamok, number one, is pwede po yun maging sanhi ng dengue na
tayo po ay magkakalagnat, sakit sa katawan, manghihina, at mabilis po itong lumala. Pangalawa po is yung ipis. Yan, makikita po natin kung saan-saan, sa kusina, sa banyo, at sa refrigerator. Lahat po is dumadaan po sila sa mga maruruming lugar. Yan, na maaari rin pong magdala ng mga sakit tulad ng pagsasakit po ng tiyan, diarrhea, yan, at food poisoning, katulad po ng sinabi ko. Pangatlo is langaw. Yan, langaw is palipad-lipad po sila from dumi ng hayop. Pupunta po siya sa ating nakabukas lang po dyan na pinagkainan. Di ba po? So, pwede po yan magresulta sa mga, ganun din po sa mga stomach infection, pagtatae, yan. At last po is ang daga, yan. Madalas po silang kapag sa mga baha, especially po ngayon dahil po tag-ulan, naglalabasan na po uli sila. So, para po dito, yan. Ano po ba ang dapat nating gawin para makaiwas sa mga sakit na gawa ng vectors na ito? Yan. Number one po is takpan ng balde. Yan. Katulad po ng napag-usapan natin noon, Nanay Nelly, na bibili po ng, maganda po na bumili ng drum na may cover po para po yung tubig hindi po to tirahan ng lamok at iwasan dahil po nakatakip na po yung tubig, hindi lang po siya labas po dyan. At ganun din po itapon yung mga stagnant water. Kapag po stagnant water, ang ibig sabihin po nun ay yung mga tubig na hindi po nagalaw. Or especially po sa paso, mga paso, mga gulong, yan, mga lata, dyan po naiipon yung tubig, especially po pag tag-ulan. Kaya po, dyan po yung pwedeng pamugaran rin ng lamok. Kaya po itapon po natin yung mga pwedeng malagyan ng stagnant water. Ganun na rin po, magwalis po tayo ng ating bakuran. Napaka-importante po, isegregate po natin ang basura at linisin ang kusina at CR dahil po doon po most likely nandun yung mga gamit po natin na katulad po ng timba na hindi po natin nagagalaw masyado. Dahil dito, yan, ang maruming kusina ay pwedeng pagmulan ng food poisoning habang yung CR naman is pwedeng pagmulan ng iba't ibang sakit kung hindi nalilinis ng maayos. Yan. Ngayon po is meron tayong checklist yan na ibibigay ko po sa inyo na printed. Ito po ay parang yun na yung magiging return demonstration niya sa akin. Ibig sabihin po, kayo po ang mismong kikilos at ipapakita po kung paano ninyo gagawin sa inyong pamilya. Siyempre po, after kong mabanggit yung yun po, dito po sa ating sanitation practices. Yan. May mga step by step po tayo. Step 1 is tukuyin ang mga gawain sa bahay. Diyan po sa unang column po dyan is doon po malalaman, ilalagay lang po natin kung anong mga task yung dapat gawin. Pagwawalis, paglilinis ng mesa, pagtatakip ng mga lalagyanan ng tubig, pagtatapon ng basura, mga ganun po. At isusulat niyo po doon. Sa step 2 po is i-assign yung pangalawang lalagyanan po doon is lalagyan niyo po kung sino po yung gusto nyong sino po yung parang naka-assign o nakalagay doon sa bawat gawain na yon. Kunyari po sa magtatapon ng basura, ilalagay natin si Virgie para siya po yung gagawa nun. Sa pangatlo pong column is yung schedule po. Kailan po gusto niyo mag-general cleaning? Yan, pwedeng sa Lunes, nakalagay po doon Lunes. Sa unang line po ni Virgie, Lunes, magtatapon si Virgie ng basura. And pinakahuling column po is, yun na po yung lalagyan natin ng check. Check kung yun po ba ay na gawa ni Virgie sa araw po na ito.
na Lunes, kung ano po yung kailangan niyang gawin. Ganun po, yung listahan ng schedule po na yun, na checklist, ay pwede nating ilagay kung saan madali siyang makita, tulad po ng sa pader, yan, sa pader, sa pintuan, kung saan, para po pag linggo, pwede nyo pong balikan at tingnan kung sino po yung consistent na naglilinis po doon. Ay, napakasipag po pala ni Virgie na maglinis, kaya bibigyan natin ng reward pagkatapos. Kaya po, yan, ito po yung secret kung saan para po mapanatili po natin at makaiwas po tayo sa sakit. Ang walang takip, walang peace. Kapag bukas ang mga balde o lalagyan ng tubig, para tayong nag-i-invite pa ng mga lamok at mga ipis, mga daga sa ating bahay. Kaya dapat laging may takip para wala tayong problema. Hindi kailangan na um, complicated lahat. Basta po may malinis at may takip, safe tayo sa magiging safe tayo sa sakit. Kaya po kahit maliit ang ginagawa natin, malaking bagay po iyon para sa kaligtasan ng natin sa bahay. Basta ang importante po, tayo po ay tuloy-tuloy, wag po natin ihinto na ihinto natin bukas, ihinto po natin sa susunod na linggo. Pagkatapos po nito, dapat po tayo ay tuloy-tuloy lang. Dahil po, yan, pag may takip is may peace. Yan, Peace. malinis ang tahanan, ligtas na pamilya, sama-samang lilinisin ang ating tahanan araw-araw. Yun po ang ating tandaan. Thank you, sir. Oh, very good. Okay. So, paano mo evaluate kung may natutunan ako? Sir? Yun po, gamit po Paano mo yung ko tinuro ko pong